Kabayan, alam niyo ba na bukod sa 150,000 to 1 million o yung tinatawag na tulong puso ng Dole OWA ay may iba pang programa na maaari niyong mapakinabangan sa OWA. Kung sa tulong puso ay kailangan niyo pang magbuo ng grupo para makakuha ng 150,000 to 1 million, dito sa programang ito ay individual. Guide na lamang nitong isang OFW na nagpakita ng patunay na nakakuha siya ng 20,000 pesos sa OWA ng libre. Tulad ni Kabayan ay pwede rin po kayong makakuha ng 20,000 pesos grant. Ibig sabihin, bigay po ito sa inyo ng libre. Mapamember man kayo o hindi sa OWA, kayo ay kwalipikado sa programang ito basta kayo ay isang OFW saan man dako sa mundo. Kahit na kayo ay end of contract, kayo ay kwalipikado sa programang ito ng OWA. At hindi po ito loan, hindi po ito babayaran sa amin, libre po yan, tulong na po namin. Tulong na po ng OWA yan. Napakahalaga po na malaman ninyo kung ano pa ang ibang mga programa na nilaan ng OWA para sa inyong mga OFWs. Baka isa kayo sa maraming OFWs na hindi pa nakakaalam sa programang ito na binuo ng OWA na tinatawag na BPBH. Kaya't alamin at pakinggan po ninyo ang buong video dahil tinalakay po dito kung ano ba itong BPBH at kung sino-sino ang mga kwalipikado sa programang ito at kung ano-ano ang proseso at mga hakbang na dapat ninyo gawin para makakuha ng 20,000 pesos. Baka hindi nyo alam na kabilang pala kayo sa programang ito at makahabol pa kayo sa pag-apply dahil ang programang ito ay maaari lamang makuha o applyan sa loob ng 3 taon. Narito pakinggan po ang buong detalye para inyo pong maunawaan at maintindihan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Lahat po ng ating mga OFWs na hindi nakatapos ng kontrata nila, hindi nasunod ang sinasaad ng inyong kontrata at kayo ay umuwi ng Pilipinas, pwede po kayo dito sa ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. So meron lang kami katanungan, Ma'am Jane, kasi sabi dito, distress, displaced or unfinished contract. Paano kung distress siya pero finished contract? Pag-uwi niya, pero na-distress siya doon sa ibang bansa, qualified pa rin ba siya ng BPBH? May instance na nangyayari na makikita kasi natin na yung ating OWA coverage is good for 2 years. Ngayon, nauubos nilang tapusin yung 2 taon. Para ang assumption natin dyan, parang natapos ang kontrata. Although, talagang doon sa kanyang pinagtatrabuhan, talagang ano na siya, tinitiis niya. At lalong-lalo na po kung nakapagbigay kayo sa amin ng welfare case nyo habang nandun pa rin po kayo sa worksite at mayroon tayong record na nakapagpatala tayo ng inyong problema, kahit assume finished contract kayo, pagdating nyo rito sa Pilipinas, nakakapagbigay pa rin tayo ng kaukulang ayuda. Kaya kung problemado ka ngayon sa amo mo kabayan, kulang sa pagkain, walang maayos na pahinga at walang maayos na tulugan, hindi sinunod ang nakasaad sa kontrata, pero mas pinili mong magtiis para matapos ang kontrata, mag-report kayo sa MWO. Kung wala kayong oras, utusan ninyo ang mga kaanak niyo sa Pilipinas na mag-report sila sa OWA para sila ang magsalaysay sa inyong problema na kinakaharap dyan sa abroad. Kung ikaw naman ay nagkasakit, kailangan mong manghingi ng medical certificate sa inyong doktor sa abroad. Kung ikaw naman ay biglang pinauwi at nagpa-assist sa Polo Embassy, manghingi po kayo ng referral dahil isa ito sa pinaka-importanting dokumento na hinahanap ng OWA. Kailangan nila ng puwerba na katunayan na nagkaroon kayo ng problema sa trabaho. Dahil kapag wala kayong referral na dala na galing sa Polo, hindi po kayo makakakuha ng 20,000 pesos. Ayan, so ibig sabihin nito, dapat yung ating mga OFWs or yung kanilang mga kamag-anak, pag alam nila na hindi na maganda ang sitwasyon ni OFW, kailangan na nila mag-file ng complaint sa ating opisina at para magamit natin yun kung sakali man na dumating yun sa punto na kinaya niya yung 2 taon, pero dahil sa nakapag-file siya, pwede niyang gamitin yun bilang dokumento na ipepresenta sa OWA para ma-qualified siya dito sa ating BPBH. Tama ka dyan. Kasali daw ba yung umuwi ng may sakit? O, pwede po sila. Kung sila po ay umuwi na mayroong mga ganyang karamdaman, huwag nang antayin yung napakatagal na panahon bago sila dumulog sa ating tanggapan. Dapat yung family ng OFW na may sakit, sila na rin mismo ang coordinate sa ating opisina. Hindi naman namin inire-require. Kasi
ako yung may sakit, hindi ako makalakad. Hindi natin, may sakit nga kaya nga hindi makalapit. So yung pamilya nung may sakit, ang pwedeng pupunta sa aming tanggapan para makipag-usap at alamin kung anong pwede nating ibigay sa may sakit na OFW. So ang pag-a-apply kasi ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay is within 3 years upon the arrival of the OFWs in the Philippines. So, ang pinakamaganda niya, pagka-uwi niya, at alam niyang qualified siya dito, pumunta na siya para mag-file. Yes. Kahit hindi niya pa alam na qualified siya or disqualified siya, dapat sumangguni siya sa ating tanggapan para Tama. malaman niya baka mayroon pang mga ibang programa Na pwede sa kanya, pwede sa yes. kanya. Magbabaka sakali. Sakali Yes. ba? So, kanina Ma'am Jane, nasabi niyo yung sa tinatawag natin maximum of 20,000. Bakit maximum of 20,000 siya, Ma'am Jane? Meron ba tayong mga kategorya para sa ating mga BPBH? Oo naman, Chan. Baka iisipin ng ating mga OFW, lahat ng mga apply ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ay makakatanggap ng 20 mil. Hindi po ganon, mga kabayan, mga ka-OFW. Mayroon po tayong patakaran dyan na kapag ang isang OFW ay umuwi sa ating bansa, at the time of his or her arrival in the Philippines, valid ang kanyang OWA membership, definitely makakakuha siya ng 20,000 pesos. At hindi po ito loan, hindi po ito babayaran sa amin, libre po yan, tulong na po namin. Tulong na po ng OWA yan. At kung halimbawa, expired ang OWA membership ng isang OFW, pagdating niya rito sa Pilipinas at mayroon siyang binayaran sa ating tanggapan, mahigit sa 2 or more pa, kahit madami pa siyang binayaran, basta't expired ang kanyang OWA membership upon arrival dito sa Pilipinas, 10,000 po ang ibibigay natin. At kung halimbawa, ang OFW ay umuwi, isa lang po ang kanyang binayaran, expired pa ang kanyang OWA membership, hindi pa rin siya malulungkot dahil yung pinayaran niya sa OWA na mahigit lang sigurong 1,300 kamo na lang, bibigyan pa rin din natin siya ng 5,000 pesos. Yan. So, Ma'am Jane, ikaklaro lang natin, no? Ang kasi ito ay active the time of arrival niya. So, hindi siya active the time of application. Yes. Yes, so, ang yun. natin is yung pag-uwi Pag-uwi niya sa talaga ng Pilipinas. So, the time of Makikita arrival. natin yan doon sa stamp niya sa kanyang passport. Yes. So, ayan po, ating mga kabayan, no? Ang ating BPBH ay kailangan kayo ay active the time of arrival ninyo ng Pilipinas. Kaya nga po hinihingi, tama ba? Hinihingi natin yung ating arrival stamp doon sa ating mga passports. So, kaya kailangan po talaga active the time of arrival po si OFW para po ma-qualify po sila doon sa ating 20,000 na maximum. Okay, so ano naman yung mga requirements natin dito sa BPBH, Ma'am Jane and Ma'am Bang? Ano ba yung mga requirements? Simpleng-simple din po ang ating requirements. Nasa sa inyo po yan. Pag uwi nyo rito sa Pilipinas, dala-dala nyo naman na rin po yung mga requirements na yan. Unang-una, upon arrival dito sa Pilipinas, dalawin nyo na yung pinakamalapit na OWA office sa inyong lugar. Saka i-interviewin na rin kayo. Alamin kung talagang kayo ba ay distress, contract violation, or is Medically ill kayo, or kung ano ba yung problema na kinaharap nyo kaya kayo hindi nakatapos ng inyong kontrata. At dapat dala-dala nyo ang inyong proof of employment. Dala-dala nyo rin ang inyong passport kasi titingnan nila yan para hindi na kayo pabalik-balik. Siguraduhin nyo lang na dala-dala nyo ang inyong papeles, lahat ng klase ng papeles na pakakitaan na kayo ay OFW, dala nyo yan. Importante rin makita doon sa inyong passport yung date of arrival. Kasi kung minsan,
ang ating mga OFW, madalas na rin namin itong na experience na yung sticker ng date of arrival, hindi nila dinidikit dun sa passport, nawawala ito, hindi ko alam kung saan nila dinidikit. Hinahanap po yan. Hanapin ng ating mga magagaling na checker yan, mga evaluators natin. So, dapat lahat ng inyong mga dokumento, kasama yan. Kung kayo naman ay walang passport at travel document ang meron sa inyo, dalhin niyo po yan. Yes, so ayan po.